Nagturo po ba ang Panginoong Hesus na para maligtas o magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan mong sumunod sa kautusan? Ito po ang pag-aaralan natin ngayon and isa po ito sa mga ginagamit ng iba para ituro na maliligtas ka para sa paggawa ng mabuti. So, posible o imposible? Ako po si Kuya Jem and this is Sunday Extended. Makikita po natin dito na imposibleng makakuha ang isang tao ng eternal life sa pamamagitan po ng sarili niyang mabubuting gawa. Kasi kailangan niya pong maging perpekto para maituring na mabuti. Sabi po sa Matthew 19 verse 16 to 26, ito po ang pagbabatayan ng pag-aaralan natin. May isang lalaki naman na lumapit kay Jesus at nagtanong, "Guro, ano po ba ang mabuti kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit itinatanong mo sa akin kung ano ang mabuti? Isa lang ang mabuti. Kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos." "Alin po sa mga ito?" tanong ng lalaki. Sumagot si Jesus, "Huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng kasinungalingan, igalang mo ang iyong ama at ina, at mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili." Sinabi ng binata, "Sinusunod ko po ang lahat ng yan. Ano pa po ba ang kulang sa akin?" Sumagot si Jesus, "Kung nais mong maging ganap sa harap ng Diyos, umuwi ka at ipagbili ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo ang pera sa mga mahihirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin." Nang marinig iyon ng binata, umalis siyang malungkot dahil napakayaman niya. Kaya sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Napakahirap para sa isang mayaman ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang makapasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa mapabilang ang isang mayaman sa kaharian ng Diyos." Nabigla ang mga tagasunod nang marinig nila ito, kaya nagtanong sila, "Kung ganoon po, sino na lang ang maliligtas?" Tiningnan sila ni Jesus at sinabi, "Imposible ito sa tao, pero sa Diyos ang lahat ay posible." Tandaan po natin, alam po ng Panginoong Hesus ang nilalaman ng puso nitong taong ito. Alam niya po ang motibo ng tanong and alam din niya na righteous yung tingin ng taong ito sa sarili niya. Ang sabi po sa John 2 verse 25, "At hindi na kailangang may magsabi pa sa kanya tungkol sa mga tao dahil alam niya kung ano ang nasa mga puso nila." Ngayon, kung titingnan po ng mabuti ang tanong, naghahanap po itong lalaking ito ng mabuting magagawa niya para magkaroon ng eternal life. Hindi man nga po niya tinanong kung ano ang dapat kong gawin para maligtas. Ang tanong niya, ano po ba ang mabuti kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? So naghahanap po siya ng magagawa niya para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto niyang makuha ang eternal life ayon dun sa magagawa niya, base po sa sarili niyang pagsisikap. Sa unang response po ng Panginoon, makikita na po natin na malabo itong gustong mangyari ng lalaki. Ang sabi po sa verse 17, He said to him, "Why do you ask me about what is good? There is only one who is good. But if you want to enter into life, keep the commandments." Ang point po sa initial response ng Panginoon, kahit anumang gawin nitong tao na mabuti, hindi po yun magiging sapat para makakuha siya ng eternal life dahil isa nga lang ang mabuti. Pero kung naghahanap talaga siya ng magagawa niyang mabuti, sinabi po ng Panginoon, sumunod ka sa utos. Ngayon, bakit po pagsunod sa kautusan ang isinagot ng Panginoon? Kung ito po talaga ang paraan para makakuha ng buhay na walang hanggan, 6 commandments lang po ba ang dapat nating sundin? Kasi 6 lang po ang binanggit ng Panginoon dyan. According to order, binanggit po ng Panginoong Jesus ang 6th, 7th, 8th, 9th, at saka yung 5th commandment. Tapos yung pinakahuli ay yung love your neighbor as yourself. Wala po yun dun sa 10 commandments. Wala rin nga po dyan yung huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. And then, nakalimutan po bang idagdag ng Panginoon yung pagbebenta ng lahat ng meron, yung rich man? Kaya ba nung sinabi ng rich man na nagawa ko na po lahat yun kaya po ba dinagdag ng Panginoon yung pagbebenta niya ng ari-arian? Tapos, kapag binenta mo ba ang lahat ng meron ka at ibinigay mo sa mahihirap, sure ball na ba yun na may eternal life ka? Dapat po, dyan pa lang na-realize nyo na rin na kaya binanggit ng Panginoon ang mga yan ay para ipa-realize dito sa lalaking ito na imposible siyang makakuha ng eternal life gamit yung mabubuting gawa niya. Dahil isa nga lang ang mabuti. Sa John chapter 10, tinawag po ng Panginoon ang sarili niya na mabuting pastol. Have you found Jesus yet? Ngayon, bakit kautusan ang ginamit ng Panginoon para sa lalaking ito? Sabi po sa Galatians 3 verse 19, kung ganoon, ano ba ang silbi ng kautusan? Ibinigay ito para malaman ng tao na nagkakasala sila. Ngunit ito'y hanggang sa dumating lamang ang ipinangakong apo ni Abraham.
Gustong iparealize po ng Panginoong Hesus na makasalanan itong kausap niya. Ito po kasing apo ni Abraham na dumating ang tutupad sa kautusan perfectly. And siya din po ang magiging perfect sacrifice. Pero ano po ang sagot nitong lalaki? Sabi niya sa Panginoon, nagawa niya na. Ang last po na binigay na command ng Panginoon ay love your neighbor as yourself. Ang hindi niya po pagsunod dun sa utos sa kanya ng Panginoon na ibenta ang lahat ng meron siya at ibigay ito sa mahihirap ay patunay po na na-violate niya yung last command na nabanggit. So, umalis po yung lalaki na hindi sumusunod sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon tungkol dito, mahirap para sa mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Now, mahirap lang po ba talaga pero kakayanin? Sa next na sinabi po ng Panginoon, makikita po natin ang ibig niyang sabihin ay imposible. Kasi mas madali pa daw pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom. Butas ng karayom. At nagets po ito ng mga alagad. Bakit po nila sinabing, kung ganoon po, sino na lang ang maliligtas? Meron po kasi silang kaisipan noon na pag mayaman ka at saka banal ka o relihiyoso, nasa sayo ang favor ng Diyos. Si Job at saka si Abraham po parehong banal at mayaman. Ganun din po si David at iba pang mga hari ng Israel na makadiyos. Si Jacob, ganun din po. Itong lalaki na ito, hindi lang po siya mayaman. Active din po siya sa synagogue kung titingnan natin yung iba pang synoptic gospels gaya sa record ni Luke at saka ni Mark. So rich and religious din po siya. And sa paningin ng mga tao noon, malapit po siya sa Diyos. Pero mahihirapan pala siyang mapabilang sa kaharian ng Diyos, sabi ng Panginoong Hesus. Kaya ganun na lang po yung tanong ng mga alagad. Ang totoo po kasi, wala nga po tayong mabuting magagawa para ma-earn natin ang eternal life. Ang Diyos lang po ang makakapagligtas. Para maligtas po tayo sa pamamagitan ng magagawa natin, hindi lang po ito mahirap. Hindi rin po sobrang hirap. Imposible po para sa mga tao na magkaroon ng eternal life base sa magagawa nila. Hindi po natin mabibili ang kaligtasan gamit ang kayamanan o kahit maging sobrang hirap pa tayo. Salvation is God's work based on His grace and mercy through faith in Christ. Yan po ang kaligtasan. Kaya nga po, sagot ng Panginoon dun sa tanong ng mga alagad kung sino na lang ang maliligtas. Imposible ito sa tao, pero sa Diyos, ang lahat ay posible. So sinabi nga po ng Panginoon na kung may naghahanap na gagawin na mabuti ang isang tao para magkaroon ng eternal life, kailangan niyang sundin ang kautusan. At hindi lang po ito susunod ka ngayon, pero imperfectly, o kaya naman basta mas marami ka lang nagagawang mabuti, pasado na. Hindi po ito ganun. Sa verse 21, makikita po natin na para magawa ito, perfect ka dapat sa harap ng Diyos. Ngayon, posible po ba ito? May perfect po ba na tao liban sa Panginoong Hesus? Ang sabi po sa Romans 3 verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ang Diyos po ay nagkatawang tao. Yung imposible para sa tao, ginawang posible ng Diyos. At sa pagkakatawang tao po niya, walang ibang nakasunod sa kautusan perfectly liban sa Panginoong Hesus. At sa Bible, iisa lang po ang binanggit na hindi nagkasala. At yan ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Ang sabi po tungkol sa kanya sa 1 Peter 2 verse 22, hindi siya nagkasala o nagsinungaling man. Sabi din po sa Hebrews 4 verse 15, naranasan din niya ang lahat ng pagsubok na dumarating sa atin pero hindi siya nagkasala. Wala pong perpekto sa atin, pero si Kristo perpekto. Huwag niyo pong isiping may mabuti kayong magagawa para maligtas. Magtiwala po kayo kay Kristo, hindi sa magagawa niyo. So sa tagpong ito, pinakita po sa atin ng Panginoong Hesus na imposibleng maligtas o magkaroon ang isang tao ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng mabubuting gawa niya. Ang kaligtasan po natin ay magiging posible lang dahil sa Diyos, dahil po sa ginawa ng Panginoon. At ang kailangang gawin ng sino mang gustong magkaroon ng eternal life ay ito. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Natanggap mo na ba ang eternal life? Huwag magtiwala sa magagawa mo. Magtiwala ka sa ginawa na ng Panginoon. Subscribe for more content.